Sa husay ko sa paghahanap ng kumpol ng isda, natulungan kong kumita ang grupo ng 2 milyong dolyar ngayong taon at ang napag-usapan ay mapupunta sa akin ang 20%. Ngayon, nakakuha si Dakyang ng bagong barkong nagkakahalagang 800,000 dolyar pero 2,000 dolyar lang ang ibinigay niya sa akin. Second uncle, nasuri ko na ang mga talaan. Ngayong taon, 80 beses kong ginabayan ang barko sa pagpukot at bawat pagkakataon ay puno ang huli. Sa napag-usapang 20% komisyon, 400,000 dolyar ang dapat kong makuha. Ayuan. Mali ang pagkakakwenta mo. Ang barko ay kay Dakyang at ang lambat ay pag-aari ng nayon. Isa ka lang namang pansamantalang tauhan na tumitingin sa agos ng dagat. Pangkalahatang trabaho ito. Itong 2,000 dolyar na bonus, iuwi mo na pambili ng bitamina para sa tatay mo. Lin Yuan, gisingin mo ang sarili mo. Kung wala ang malaki kong barko, kahit alam mo pa kung nasaan ang mga isda, kakamayin mo ba ang mga ito? Iyong kotseng bulok na Sea Swallow na nagkakahalaga ng 50,000 dolyar ay ibinigay sa iyo dahil naawa sa iyo ang nayon. Ituring mo na ang 2,000 dolyar na ito bilang paunang bayad mo. Ang natitirang 48,000 dolyar ay dahan-dahan mong bayaran. Pagkatapos niyong nakawin ang 400,000 ko, papabayarin niyo pa ako ng utang na 50,000 dolyar para sa tumpok ng lumang kahoy na iyan? Lin Yuan, huwag mong abusuhin ang kabutihan ko. Kung hindi mo iyan tatanggapin mula ngayon sa dagat na ito, ni hindi ka makakatapak kahit sa isang maliit na bangka. Sige. Iyong 2 milyong dolyar, ituturing ko na lang na ipinapakain sa aso. Dakyang, magdasal ka na lang na iyang bago mong barko ay kayang makaamoy ng isda ng mag-isa. Ayuan, nakuha mo na ba ang share mo sa kita? Sabi ng doktor, yung bakal sa binti ng papa mo, kung hindi pa kukunin ay baka mamaga at mabulok na ito. Aabot ng 30,000 dolyar ang operasyon. Magkano ang binigay ng iyong tito? Nay, nakuha ko na. Salamat sa Diyos, ang galing. Hindi na sayang ang paghihirap mo nitong kalahating taon. Nasaan ang pera? Dadalhin ko ang papa mo sa ospital sa bayan bukas. Nay, Hindi ko po nakuha ang pera. Bakit po? Sabi po ni Tito, dahil mahusay ang gawa ko, ang pinakamalaking barko sa baryo ay ipinaarkila niya sa akin. Doon na napunta ang lahat ng perang nakuha ko. Magtiis ka lang muna ng ilang araw dahil may sarili na akong barko. Sa susunod na paglaot ko, hindi lang 30,000, kahit 300,000 dolyar ay kukunin ko para sa iyo. Mabuti kang anak, talagang may narating ka na. Boss, itong sirang makina, 2,000 bibilhin ko na. Bata, nababaliw ka na ba? Bara na ang main shaft ng makinang ito, pati si Master Wang na mekaniko sa bayan. Sinabi ring, puro kalawang na lang ito. Gagawin mo lang ba itong pabigat? Walang binatbat si Master Wang. Boss, pahiram lang po ng gamit mo. Papaandarin ko yan sa loob ng 30 minuto. Kapag hindi ito gumana, sa inyo na ang 2,000 ko at magtatrabaho pa ako ng libre para sa inyo ng 1 buwan. Talagang itinataya mo ang lahat, ah. Mga tao, pumarito kayo at tingnan nyo ito. Gumastos si Lin Yuan ng 2,000 dolyar para bumili ng isang sirang pabigat na bakal at inilagay pa sa barko. Nakita ko na ang makinang iyan, Lin Yuan. UP na ang cylinder block niyan at ang main shaft ay barado na kahit ikaw pa o kahit ang pinakamagaling na engineer sa probinsya ang pumunta. Kung walang 10,000 dolyar para sa mga pyesa, hinding-hindi iyan aandar. Narinig nyo yon? Si Master Wang ang pinakamagaling na eksperto sa bayan. Lin Yuan, ang tumpok na ito ng mga sirang kahoy. Kung makaalis man ito sa dauman ngayong araw, ang na si Lin Dakyang, ay lalamunin ng buo ang angkor ng barkong ito sa harap ninyong lahat. Nawawala na ba sa sarili si Ayuan? Ganyan ba siya kadesperado sa pera? Ngayong kinalaban niya sina second uncle at Dakyang. Tapos na ang buhay niya. UP ang cylinder block? Parado ang main shaft? Master Wang, ipamigay mo na lang ang mga mata mo kung wala kang makita. Anong alam mo, batang makulit? Ang problema sa makinang ito ay wala sa main shaft, kundi ang gear ng high-pressure oil pump na nag-overlap ng 1 milimetro. Dakyang, ibuka mo ng malaki ang bibig mo at maghanda ka ng lamunin ng angkor. Nagpapanggap ka lang. Sige, simulan mo na. Kung mapaandar mo iyan ngayong araw. Hindi maaari. Imposible ito. Hump, Ang 1 milimetrong maling posisyon ng gear, wala kang kahit anong instrumento, paano mo iyon nalaman sa pakikinig lang? Nalaman niya talaga ang problema. Dakyang, hiramin mo muna ang bagong barko ng ilang araw. Mula ngayon, ako na ang masusunod sa dagat na ito. Kuya Kiang, masyadong advance ang sonar detector ng barkong ito at ako, hindi ko alam kung paano ito i-adjust. At isa pa, ang mga isda sa bahaging ito, ng dagat, tila bigla na lang naglaho lahat. Kalokohan, noong si Lin Yuan pa ang nasa barko.
Kahit nakapikit siya ay puno ang huli natin. Kakalabas lang ng utos mula sa bayan, sa araw ng malakas na alon sa susunod na linggo, kailangang makapag-abot ang nayon natin ng 30,000 kilo. Kapag hindi natapos ito, babawiin ang subsidy para sa bagong barko at pagbabayarin pa tayo. Paano na iyan, Tay? Hindi na nakikinig sa inyo ang batang si Lin Yuan. Tiyak na hindi niya tayo tutulungang humanap ng isda. Wala siyang pagpipilian. Hawak nga niya ang sirang makinang iyon, pero may utang pa siyang 50,000 dolyar. Tara, punta tayo sa bahay nila. Titingnan ko lang kung ang paralisadong ama niya at ang may sakit niyang ina ay makakayang tiisin siyang gumawa ng gulo. Yao Zong, anong ginagawa ninyo rito? Second uncle, pagbabayarin kita sa nasirang pinto. Ayuan, kanina sa daungan. Napakaangas mo ah. Bakit? Akala mo ba dahil lang gumana ang makina? Ikaw na ang boss. Lausan, ang husay mong magpalaki ng anak. Sinabi ba niya sa inyo na ang kinita niya ay ipinambayad niya sa upa? Yaozong, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Kahit 1 sentimo sa dibidendo ay walang nakuha si Lin Yuan, may utang pa siyang 50,000 dolyar sa nayon. 50,000? Lausan, ang bakal dyan sa binti mo. Kapag hindi pa kinuha ay tuluyan ng mapuputol iyan. Ano ang pambabayad niyo sa 50,000? Ibabayad niyo ba ang buhay niyo? Lin Yuan, mabait ang tatay ko. Bibigyan ka pa niya ng huling pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at humingi ng paumanhin, sumama ka sa akin sa barko, at magsilbi bilang guide sa paghahanap ng isda. Ang utang ninyong 50,000 dolyar, kakalahatiin ng tatay ko bilang tulong. Tay, Nay, pasensya na po. May nilihim po ako sa inyo. Ang 400,000 dolyar na dibidendo ay ninakaw nila. Ayuan, magpakumbaba ka na lang, kaysa hayaan mong mabulok ang tatay mo sa kama. Lin Yaozong, walang hiya ka. Dati, para lang mailigtas ang ating lambat, nawalan ako ng silbi sa binti kong ito. Nagbigay ka lang ng 200 dolyar at inaasahan mong sapat na iyon para paalisin ako? Ngayon naman, ang anak ko ay tumulong sa inyong kumita ng 2 milyong dolyar pero kahit ang panggamot niya ay kukunin niyo pa. Huwag kang masyadong abusado sa kabaitan ko. Kahit mamatay pa akong dukha o puno ng sakit si Lausan, hindi ko hahayaan ang anak ko na muling magpaalipin sa mga hayop na katulad ninyo. Tama ang tatay mo, Ayuan. Hindi natin kailangang yumuko para sa pera. Magbenta man si mama ng dugo. Sasama akong makipagtulungan sa iyo para mabayaran iyan. Dalhin niyo ang mga gamit dito. Sige, talagang matigas ang paninindigan mo. Lin Yuan, kapag hindi ka pumirma sa kontratang ito ngayon, tingnan natin. Simula ngayon sa dagat na ito, ni isang maliit na isdang tuyo ay wala kang makukuha. Ang buong pamilya nyo ay nararapat lang na kumain ng ganitong mabahong basura. Lin Yuan, bilisan mong kainin yan habang mainit pa. Kapag nahuli ka, pati langaw ay walang ititira sa iyo. Akala mo ba dahil lang mayroong kang barko, ay ikaw na ang Panginoon ng dagat na ito? Nababaliw ka na ba? Dalhin niyo ang mga basura niyo at lumayas kayo rito. Sige. Lin Yuan, kapag sa susunod na linggo ay nakakuha ang sira-sirang barko mo ng kahit isang isda, ay babaligtarin ko ang pangalan kong Lin Yaozong. Kapag hindi ka nakabayad, gigibain ko ang bahay mo. Sa paglaki ng tubig sa susunod na linggo, kapag hindi ako nakakuha ng 50,000 dolyar, ako mismo ang magsisunog ng bahay na ito. Pero kapag nakakuha ako ng sapat, second uncle, ang 400,000 dolyar na kinuha nyo sa akin ay gagawin kong sigurado na pati ang mga tubo ay isusuka ng buong pamilya nyo. Tay, Nay, hindi po ako naging mabuting anak, nadamay pa kayo sa hirap na ito. Ayuan, tindig ng maayos. Hindi dapat mahina ang loob ng lalaki ng pamilya Lin. Ayuan, wala po akong alam tungkol sa mga barko. Pero alam kong bata ka pa lang ay taglay mo na ang abilidad ng lolo mo sa pagbasa ng tubig at mga bituin. Ito ang naipon kong pera para sa gamot, may 300 dolyar dito. Kunin mo ito para makabili ka ng pinakamagandang lambat. Ituloy mo lang ang plano. At kapag nabigo, tayong 3 pamilya ang sabay-sabay na magdadala nito. Tay, Nay, huwag po kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magkakaroon ng bagong may-ari ang dagat na ito. Lin Yuan, malakas ang agos ngayon. Malakas din ang alon sa gitna ng dagat. Baka masira lang ang kakarag-karag mong bangka. Dakyang, gusto mo bang makipagpustahan? Anong pustahan? Pustahan ba kung mawawala ka sa dagat ngayong araw? Kung sino ang makakuha ng kakaunting isda, siya ang luluhod sa pantalan. At sa harap ng buong nayon ay hihingi ng tawad ng 3 beses, sabay layas at huwag nang babalik sa dagat na ito kailanman. Sige. Ipapakita ko sa iyo ngayong araw kung sino ang dapat na talagang umalis. Kuya Kiam, banggain siya. Dapat siyang mawala na sa dagat. Maganda nga ang malaking barko, kaso inutil naman ang nagmamaneho nito. Iyan ang mga bahura ng Guijiancho, siguradong hindi makakaligtas ang malaking barko pagpasok doon, pero dito sa ilalim nakatago ang tunay na dragon ng dagat. Baliw!
Hayop na yan. Wala na talaga siyang pakialam sa buhay niya. Tara, pumunta tayo sa laot para maglatag ng lambat. Ngayong araw, sisiguraduhin nating talong-talo siya sa atin. Hepe Wang, mag-relax lang po kayo. Ang dakyang nayari sa bakal ay mayroong imported na sonar fish finder. Ngayong araw ay malaki ang alon, sisiguraduhin kong ang export processing plant ng bayan ay mapupuno ng 30,000 libra ng mga primera klaseng isda. Laulin, sa iyo iniasa ng bayan ang target ng kita sa ating mga export para sa taong ito. Kapag hindi ito natapos, bukod sa tatanggalin ang lahat ng subsidiya, mayroon pang 3 beses na multa. Huwag po kayong mag-alala, ngayong narito na ang dakyang, siguradong madali lang po ito. Dahil ayaw tumulong ng pasaway na linyuan na iyan, aasa na lang sa makina ng dakyang marami namang isda sa laot. Kayang-kaya nating makakuha ng 30,000 libra. Tungkol naman sa sirang bangka ni Lin Yuan, siguradong wala na iyon at lumubog na sa gitna ng dagat. Bakit punong-puno ng mga pulang tuldok ang lumang gamit na to? May isda ba talaga sa ilalim? Kuya Tiang, sa lakas ng tunog ng makina, siguradong may dambuhalang kawan ng isda sa ilalim. Ilatag na ang lambat. Sige, gamitin ang double drag net. Pupunuin ko ang bodega ng barko ngayong araw. Ano bang klaseng kamalasan ito? Kulang pa ito para sa ginastos ko sa krudo. Sige, magpatuloy lang sa paghuli. Madilaw ang kulay ng tubig, papuntang silangan ng agos sa ilalim, mababa ang lipad ng mga seagull. Nandito lang yon. Ang bigat. Bilis, iangat ito. Kulay ginto ang buong katawan, piling pulang kaliskis na yellow croaker. Isang mailap na wild yellow croaker. Higit sa 1 kilo ang bigat, dekalidad ito. Ang isang lambat na ito ay aabot sa 500 kilo. Lin Yaozong, Lin Dakyang, oras na para magbayad kayo. Dakyang, magkano ang nakuha mo? Papunta na ang mga freezer truck mula sa bayan. Anong nakuha? Sira ang imported na makina. Maghapong nagtrabaho, pero puro mga walang kwentang dikya lang ang nakuha. Ano? Ang kota na 30,000 libra, wala kang nakuha kahit isa. Siguradong malaki ang multa sa atin ng bayan. Dakyang, nasaan si Ayuan? Nakita mo ba ang bangka ni Ayuan? Si Lin Yuan? Nawalan na ng bait ang batang iyon. Pumasok siya sa Gijiancho Reef gamit ang luma niyang bangka. Kitang-kita ng sarili kong mga mata na ang bangka niya ay winasak ng malalaking alon. Matagal na siyang wala. Ayuan, Sinungaling ka. Magaling lumangoy ang anak ko. Hindi mangyayari iyon. Lausan, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Iyan ang napapala ng mga kumakalaban sa baryo. Si Lin Yuan iyon, buhay pa siya. Hindi! Imposible! Dakyang, pasensya na at binigo kita. Kung buhay ka, ano ngayon? Siguradong wala ka ring nahuli. Talo ka, lumuhod ka sa harap ko. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Wow. Yellow croaker. Puro matatabang ligaw na yellow croaker. Magkano kaya ang kikitain dito? Panginoon ko. Ayos. Ayuan, hindi mo talaga kami binigo dito sa nayon? Ang mga isdang ito ay saktong gagamitin para sa export target ng bayan natin. Bilis, sumakay na kayo sa barko at kunin ang mga isdang iyan. Sige. Sino ang may balak humawak sa isda ko? Pasasaktan ko ang sinumang susubok. Lin Yuan, ang barkong ito ay pagmamayari ng lahat, kaya ang mga isda ay para sa lahat. Balak mo bang lumaban? Sa lahat? Bakit parang natatandaan ko na, ang pangisdaang ito ay matagal na nating binahagi sa bawat pamilya. Ay, President Su, bakit po kayo mismo ang naparito? Huwag po kayong mag-alala. Ang mga produkto para sa export ay ihahanda ko na po agad para sa inyo. Umalis ka sa daan. Napakaganda, matatabang yellow croaker, bawat isa ay lagpas sa 2 libra. Iho, bibilhin ko ng lahat ang mga ito. 6 na po ang presyo sa merkado, pero bibigyan kita ng 100 bawat kilo. Siguradong hindi bababa sa 500 libra ito, bibigyan kita ng eksaktong 50,000 dolyar. President Su, ang mga isdang ito ay para sa amin po. Director Lin, ang mga lamang dagat doon sa kinakalawang mong barko ay itabi mo na lang at ikaw ang kumain. Magsalita ka pa ng isa, at ang lahat ng produkto mula sa nayon nyo ay hinding-hindi ko natatanggapin.
Dakyang, 50,000 dolyar. Talo ka na. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad. At lumayas ka sa dagat na ito. Totoo nga ang lahat ng ito. 50,000. Ayuan, nakuha mo nga ang pera. Tatay, nanay, sinabi ko na sa inyo, kung ano man ang utang nila sa atin, ay babawiin ko ng higit pa sa puhunan. Simula pa lang ang 50,000 dolyar na ito. Nay, bukas na bukas din, dalhin mo si tatay sa ospital sa bayan para ipatanggal ang bakal sa binti niya, gamitin ang pinakamagandang gamot. Sige po, talagang maasahan na ang anak ko. Hindi na kailangan magpaaba ni pamilyang Lin sa kahit sino. Walang silbi. Isang barkong nagkakahalaga ng 800,000 dolyar na may mga makinang imported pero wala ka man lang mahuling ni isang isda. Saan ako kukuha ng 30,000 kilong target para sa bayan? Tay, puno ng mga dayuhang salita ang makina. Hindi ko talaga maintindihan. Sino namang mag-aakalang ang batang si Lin Yuan ay ganun na lang kaswerte? Yao Zong, hindi natin ito pwedeng palampasin. Ang walang hiyang si Lin Yuan na iyon, ipinihiya tayo ng husto ngayong araw. Dapat ang 50,000 dolyar na iyon at ang koneksyong iyan para sa Guangzhou at Bosu ay para dapat sa ating si Dakyang. Akala ba niya ay makakabangon na siya porque may pera na siya? Sa karagatang ito, kapag hindi ako tumango, si Lin Yaozong ay hinding-hindi siya makakakuha kahit isang patak ng krudo. Hello! Si Lao Liu ba ito sa pabrika ng yelo? Pati na rin sa istasyon ng langis, iparating mo ito? Simula ngayong araw, sinuman sa baryo ang maglakas loob na magbenta kay Lin Yuan ng yelo o kahit isang patak ng langis, ay kakalabanin ako si Lin Yaozong. Hindi ko siya patatagalin sa baryong ito. Ayuan, isinasama ni Second Uncle ang mga lolo ngayon para ipakita sa iyo ang tamang landas. Ayuan, sobra na ang ginawa mo sa daungan ngayong araw. Paano mo nagawang piliting lumuhod ang pinsan mo? Ang mukha nating mga taga-pamilya Lin ay hiyang-hiya dahil sa'yo. Tama, marami kang nakuha na isdang Huangyu. Pero dahil lang iyon sa katubigan ng ating baryo, dapat lang naibigay ang 50,000 dolyar sa konseho ng baryo para pambayad sa bagong barko ng Dakyang. Mga lolo, nung nabali ang binti ng tatay ko, nasaan kayo? Noong kumuha si Second Uncle ng 2,000 dolyar at ninakaw ang 400,000 dolyar kong dibidendo, nasaan kayo? Ngayong kumita ako ng pera gamit ang sarili kong kakayahan. Bigla kayong nandito para kausapin ako tungkol sa patakaran ng pamilya. Lin Yuan, huwag kang masyadong mayabang. Ang bagong barko ng Dakyang ay responsibilidad natin sa gobyerno ng bayan. Kapag hindi mo ibinigay sa amin ang kontak ni Su Qingqing at hindi mo ibinigay ang pera, sa mga susunod na araw ay ang yelo at krudo ng baryo ay kahit isang patak ay hindi mo na mabibili. Puputulin mo ang supply ko ng yelo? Pati ang supply ko ng langis? Lin Yaozong, akala mo ba ay kaya mong kontrolin ang lahat? Makinig kayong lahat sa akin. Ako si Lin Yuan ay naghahanap ng mga tauhan sa barko. Basta handa kayong sumama sa akin, bibigyan ko ang bawat isa ng 500 dolyar para sa inyong pamilya. Kapag nakahuli tayo ng mga isda, bibigyan ko kayo ng 20% ng kikitain. Sino ang maglalakas loob na sumama? Kung sino man ang sumakay sa barko niya, tatanggalin ko siya agad sa listahan ng ating baryo. Wala na kayong makukuhang kahit isang kusing sa mga dibidendo? Nakikita mo ba yan? Lin Yuan, yan ang batas. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili ang katapatan ng kahit na sino. Kuya Yuan, sasama ako sa iyo. Lin Yaozong, pinabawasan mo ang aming sahod? Nung nagkasakit ang nanay ko, kahit 10 dolyar ay hindi mo ako pinahiram? Matagal ko nang gustong umalis sa bulok na grupong ito. Kuya Yuan, marunong kaming lumangoy at wala kaming kinatatakutan, basta't pakakainin mo kami at bibigyan ng parte sa kikitain, ibibigay namin ang buong lakas namin sa iyo. Heto ang 2,000, kunin mo iyan para sa pamilya mo. Sa pagsama nyo sa akin na si Lin Yuan, hindi nyo kailangang magbuwis ng buhay dahil dadalhin ko kayo sa pagyaman. Sige, magsisisi kayong tatlo. Lin Yuan, tignan lang natin, kapag wala ng suporta galing sa nayon, sa araw ng malaking alon sa susunod na linggo, paano ka pa makakapalaot? Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata at tignan mo ito. Lin Yaozong, simula ngayong araw, ako na si Lin Yuan at ang aking Polanghao. Sa inyong bulok na grupo sa nayon ay wala na kaming anumang kaugnayan. Hindi ko kailangan ng inyong yelo. Sa bayan na lang ako bibili ng krudo. Sa susunod na linggo, sa malaking alon, magkakaalaman na lang tayo sa dagat. Kuya Yuan, ang langis at yelo sa bayan, lihim na nating naikarga lahat sa barko. Sa susunod na high tide, saan tayo mangumuha? Pupunta pa rin ba tayo sa Guijianzhou?
Ang mga dilaw na isda sa gilid ng Guijiancho ay halos naubos na natin. Sa pagkakataong ito, pupunta tayo rito. Bahura ng Reaper. Kuya Yuan, ang mga agos doon ay parang mga kutsilyo, tiyak na sasadsad ang malalaking barko doon, at madali namang tataob ang maliliit na bangka. Dahil delikado ito at hindi makapasok ang malalaking barko, kaya hindi pa nagagalaw ang mga isda roon. Noong nakaraang subok nating maglayag, sa labas ng bahura ng Reaper ay may nakita akong mga senyales ng redhead fish at malalaking wild grouper. Wild grouper, iyon ang hari ng karagatan. Ang isa na tumitimbang ng 100 libra ay maaari nang ipagpalit sa isang bahay sa lungsod. Tama ka. Hindi ba kailangan ni Lin Yaozong na maabot ang target na 30,000 libra? Sa araw ng high tide, ipapakita ko sa kanya ng harap-harapan kung paano ko mula sa loob ng bahura ng Reaper puhulihin ang hari ng karagatan. Dakyang, darating ang mga opisyal ng bayan mamayang hapon para mag-inspeksyon. Kahit pa masira mo ang barkong iyan sa pagpapatakbo, kailangang makakuha ka ng 30,000 libra para sa akin. Kung hindi, mawawala ang lahat sa pamilya natin. Pa, alam ko na po. Lin Yuan, may babala ng signal number 10 na hangin ngayong araw. Ilalakbay mo ang lumang kahoy na iyan sa gitna ng dagat? Gusto mo na ba talagang mawala? Mga kapatid, sagwa na tayo at harapin ang alon. Kuya Chiang, hindi na maaari. Sobrang lakas ng alon. Ang mga kasama natin ay hindi na makatayo sa deck. At hindi na rin natin may hagi sa mga lambat. Kahit hindi kayo makatayo, tumayo kayo. Nangako ang tatay ko sa harap ng mga namumuno sa bayan na kapag hindi tayo nakakuha ng 30,000 kilo ngayon, paniguradong lahat tayo ay parurusahan pagbalik. Bakit puro distortion itong mamahaling makina na ito? Nasaan ang mga isda? Nasaan ang mga kawan nila? Kuya Chiang, purong English ang nakasulat sa manual ng makinang ito. Hindi pa nakasama sa barko si Master Wang, kaya hindi talaga natin alam kung paano ito aayusin. Mga walang silbi. Talagang inutil, paandarin ang barko. Tumungo sa gitna ng dagat, maraming isda doon. Kahit nakapikit tayo ay madali tayong makakapuno. Kuya Yuan, palakas ng palakas ang alon. Kakayanin ba ng ating barko? May tibay ang barkong gawa sa kahoy. Basta't marunong tayong sumabay sa agos ng alon, hindi ito mawawasak. Xiao Kai, pumunta ka sa machine room at bantayan ang daloy ng langis. Siguraduhin huwag itong mapapasukan ng tubig. Afeng, dagdagan mo pa ang pagkakatali sa mga kable ng lambat. Papasok na tayo sa magulong bahagi ng dagat. Naiintindihan po. Kuya Cheng, tingnan mo nandoon. Hindi maaari. Hindi ito mangyayari. Isang tumpok lang iyon ng lumang kahoy. Paano ito mas naging maayos kaysa sa 800,000 dolyar kong bagong barko? Kuya Chang, parang patungo ang lalaking si Lin Yuan sa direksyon ng bahura ng Reaper. Gusto mo akong unahan para masarili ang lahat. Huwag kang umasa. Ili ko ng buo ang timon at banggain sila. Kahit wala tayong makuha na isda ngayon, sisiguraduhin kong wala na siya sa gitna ng dagat. Kuya Yuan, nawawala na sa sarili si Dakyang. Balak niya tayong banggain. Naghahanap ka ng gulo. Papakita ko sa iyo kung sino ang tunay na Dragon King ni East Sea. Lin Yuan, sige, tumakbo ka. Akala ko ba ang galing mo? Nakita mo na ba? Ito ang pera, ito ang tunay na kakayahan. Isang alon ko lang, mawawasak ka na. Itigil ang bangka ngayon din? Ibigay mo sa akin ang cellphone ni Su Chingching? Bumalik ka na sa akin? Kung hindi, sa susunod na taon, ito na ang araw ng iyong pagkawala? Dakyang, ang bangkang ito ay 800,000 dolyar. Puro imported ang mga gamit. Pero parang bulag kung itakbo mo. Pakalat-kalat lang sa dagat. Hindi ka ba nahihiya? Sinungaling. Siguradong uuwi akong marami ang huli ngayong araw. Maraming huli? Kahit nga fish finder hindi ka marunong gumamit, paano ka makakahuli ng marami? Gamit ang bibig mo? Lin Yuan, huwag kang masyadong mayabang. Kung matapang ka, magpustahan tayo. Kung sino ang makakuha ng kakaunting isda o ang hindi makaabot sa kailangang huli, siya ang habambuhay na lalayas sa nayong ito. Sige, tatanggapin ko. Dakyang, maghanda ka ng mag-impake at lumayas. Dakyang, pumasok ka dito kung matapang ka. Baliw siya. Isa siyang baliw. Kuya Kiang, hindi po tayo pwedeng pumasok dyan. Masyadong malalim ang lubog ng bangka. Siguradong sasadsad tayo. Kung ayaw, di huwag pumasok. May isda rin naman sa labas ng dagat. Ilatag na ang lambat. Siguraduhin nating matatalo natin siya ngayon. May red dot dito. Siguradong maraming isda sa ilalim nito. Ilatag nyo na ang mga lambat. Bilis! Kuya Kiang, ang bigat nito. Siguradong puno ang bodega natin.
Ano bang lintik ito? Nasaan ang mga isda? Nasaan na ang target kong 30,000 libra? Kayong mga inutil, hindi nyo inayos ang paglalatag ng lambat. Inubos nyo ang pambayad ko sa krudo. Ipagpatuloy ang paglalatag. Walang makakauwi hanggang hindi tayo nakakahuli ng isda. Kuya Yuan, wala man lang kahit isang ibon dito. Masyado nang maitim ang lalim ng tubig. Mayroon ba talaga ritong isda? Kung gaano kadelikado ang isang lugar, mas maganda ang nakatagong huli. Nakuha na ng malalaking barko ang lahat ng isda sa laot. May naaamoy akong lansa sa hangin. Tingnan mo ang kulay ng tubig doon. May itim na kailaliman ang nakapaligid, pero ang bahaging iyon ay may malabong dilaw na kulay. Ito ay dahil sa kawan ng malalaking isda na gumagambala sa buhangin sa ilalim? Kuya Yuan, hindi ka man lang gagamit ng mga gamit at mga mata mo lang ang gagamitin sa paghahanap? Ang dagat ang pinakamahusay na instrumento. Ang itinuro ni Lolo na pagbasa sa bituin at tubig ay mas epektibo ng 100 beses kaysa sa mga makina ng dayuhan. Afeng, Xiao Kai, ihanda ang mga mabibigat na lambat. Opo. 10, 9, 8. Pumasok na sa lambat. Malaking huli ito. Itaas na ang lambat. Kuya Yuan, masyado itong mabigat? Bumabara na ang makina. Dumudulas na ang sinturon nito. Kapag ipinagpatuloy pa ito, masisira na ang makina. Patayin ang makina, hilahin yun ng mano-mano. Puro ginto ang nasa ilalim na iyan. Kahit gaano pa kadelikado ang lugar na ito, susubukan ko pa rin ito. Afeng, Xiao Kai, bilis! Pumunta kayong lahat dito para tumulong. Kahit na mapatid pa ang ating mga kamay ngayon, kailangan ang mga gintong ito ay mahila nyo pa itaas. 1, 2, hila. Yaman na natin, Kuya Yuan. Yayaman na tayo. Hindi bababa sa 3,000 libra ang laman nito. Huwag kayong gumalaw. Tingnan nyo kung ano ito. Ito ang pinag-uusapang wild na red-headed giant grouper. Tama yan. Ito ang hari ng dagat. Kapag pinagsama ang tatlong ito, mabebenta ito sa napakamahal na halaga sa Hong Kong. Ha ha ha. Lin Yaozong, ano ang ipanglalaban mo sa akin? Mga kapatid, ang kabuuang halaga ng huli nating ito ay tiyak na hihigit sa 100,000 dolyar. Ako si Lin Yuan. Tinutupad ko ang aking sinasabi, pagbalik natin at naibenta ang mga ito, paghahatian nating 3 ang kita, makakatanggap kayong dalawa ng tig 20,000 dolyar bawat isa. Kuya Yuan, salamat at hindi mo kami itinuring na parang mga hayop lang. Tumayo kayo ng tuwid, sumunod kayo sa akin. Sa susunod, magkakaroon tayo ng higanteng barko na 10 beses o 100 beses pang mas malaki kaysa sa kay Lin Dakyang. Bilisan nyo na ang pagbubukod, lumalakas na ang bagyo. Kuya Chiang, hindi na tayo pwedeng mangisda pa. Darating ng sentro ng bagyo, anumang sandali. Kapag hindi pa tayo bumalik sa daungan, lahat tayo ay wala nang ligtas. Babalik? Ano ang dadalhin ko pabalik? Ang kwota ay 30,000 kilo. Kulang pa tayo ng mahigit kalahati. Babalik na lang ng ganoon? Kapag bumalik ako, parurusahan ako ng matindi ng tatay ko. Dahil sa mga multa sa bayan, mauubos ang ari-arian ng pamilya ko. Ang lalaking si Lin Yuan siguradong nakakuha ng maraming huli doon sa mga batuhan. Bakit siya lang ang yayaman, samantalang ako ang dapat na mabankrupt? Paandarin ng barko. Dumaloy kayo papunta sa bahura ng Reaper. Agawin natin ang pinagkukunan niya ng isda. Kuya Kiang, hindi kakasyang malaking barko doon. Pagsisid sa panganib yan. Sinasabi ko sa inyong ituloy nyo, kaya ituloy nyo. Sinong magtatangkang sumuway? Tatapusin ko siya ngayon din. Bumangga tayo sa bato. May butas na sa ilalim at pinapasok na ng tubig. Tapos na. Diyos ko po, halimaw sa dagat? Ano bang klaseng nilalang iyan? Hindi yan halimaw, ginto ng dagat yan. May palikpik na kasing talas ng kutsilyo at may linyang asul sa gilid. Bihira itong makita sa loob ng ilang dekada, isang mailap at adultong bluefin tuna. Ang may matatag na loob, siya ang magtatagumpay. Mga kapatid, kahit itaya ko pa ang lahat ngayon, hindi ko pa kakawala ng 1,000,000 dolyar na ito. Maiuuwi natin ito sa barko. Iikot nyo ang barko at habulin iyan. Kuya, paparating na ang gitna ng bagyo. Kapag ipinagpatuloy pa natin ang paghabol, masisira na ang barko natin. Kuya Yuan, bluefin tuna iyon. Para silang mga torpedo ng dagat, hindi sila kaya ng bulok na kahoy nating barko. Sumuko na tayo. Ayuan at Dakyang, tandaan ninyo, hindi mahalaga sa dagat kung gaano kalaki ang iyong barko at hindi rin mahalaga kung gaano kamahal ang makina mo. May pera ako para bumili ng barkong gawa sa bakal, kaya kailangang sumunod sa akin ng dagat. Iisang bagay lang ang kinikilala ng dagat. Katapangan.
Kapag hinarap ang tunay na hari ng karagatan, ang taong handang itaya ang lahat, siya lang ang makakakuha ng pinakamalaking huli. Lin Dakyang, dumepende ka sa barko, habang ako si Lin Yuan ay dumedepende sa aking tapang. Kahit pa dumating ang hari ng dagat ngayon, talagang lalabanan ko pa rin siya. Afeng, maniobra pa kaliwa, pumasok tayo sa daloy na iyon. Ngayon na! Nasaan ang bomba? Bakit hindi na umiikot ang pump ng tubig? Kuya Kyang, pinasok ng tubig at nasunog ang generator. Wala na tayong kuryente, lubog na ang barko. Bumili ako ng barko sa halagang 800,000 dolyar. Paano ito lulubog? Lin Yuan. Kasalanan nitong lahat ng masamang taong si Lin Yuan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapupunta sa nakakatakot na lugar na ito. Kuya Yuan, masyado siyang malakas. Hihilain tayo nito sa ilalim ng dagat. Bilis, putulin ang tali. Sino mang magtangkang pumutol ng tali ay tapos sa akin. Sino mang magtangkang pumutol ng tali ay makakatikim sa akin. Afeng, i-reverse ang makina. Itodo mo ang gasolina. Gagamitin natin ang lakas ng bangka laban sa kanya. Nasaktan siya. Hindi na siya makakalayo. Kuya Kyang, sabi ng Maritime Bureau sa bayan, ay masyadong malakas ang bagyo. Hindi makakapasok ang rescue ship sa bahura ng Reaper. Wala na tayong pag-asa. Hello, may bangka ba sa malapit? Saklolo! Ako si Lin Dakyang, anak ng kapitan ng barangay. Sino mang sumaklolo sa akin, bibigyan ko ng 10,000 dolyar. Hindi, bibigyan ko siya ng 100,000 dolyar. Bakit ganito? Bakit hindi lumulubog ang kahoy niyang bangka? Bakit nakakahuli pa siya ng isda? Hindi ko ito matanggap. Wala na siyang lakas. Afeng, Xiao Chai, gamitin ang winch. Hila na siya paakyat. Diyos ko po, ano bang klase ang isang to? Ito na ang nagkakahalaga ng 1,000,000 dolyar nating mga magkakapatid. Buhatin na. Kuya Yuan, magkano kaya ang kikitain natin sa isdang ito? Sa presyo noong nakaraang taon, ang ganitong klaseng asul na tuna sa isang sikat na subasta sa Hong Kong ay pwedeng mabenta ng 2,000 at 500 dolyar bawat kilo. 2,000 at 500 dolyar bawat kilo, nasa 400 kilo man lang ito. Ibig bang sabihin noon ay 1,000,000 dolyar? Yayaman na tayo. Kuya Yuan, ako at ang pamilya ko si Afeng, mula pa sa mga ninuno ko ay hindi pa nakakita ng ganitong kalaking pera. Ikaw talaga ang tagapagligtas namin. Bakit ka umiiyak? Wala pa sa kalingkingan ang perang iyan. Sumama lang kayo sa akin. Sa susunod ang plota natin ay makakarating hanggang sa Pasipiko. Lumipas na ang bagyo. Iyong mga malalaking lapu-lapu at isdang dilaw, balutin nyo na lahat sa yelo. Mga kapatid, puno ang huli natin kaya babalik na tayo. Opo. Kuya Yuan, iyon ang bagong barko ni Dakyang. Pumangga sa mga bato at papalubog na. Ayuan! Saklolo, palubog na ang barko. Puntahan niyo kami. Ayuan, mali ang mga nagawa ko noon. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Kuya Dakyang, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo bago ka pumunta sa dagat? Sinabi mong ang tambak na ito ng mga bulok na kahoy ay masisira agad sa oras na tamaan ng isang malaking alon. Ngayon ay nakikita na ang bakal mong barko na may down payment na 100,000 dolyar ay hindi rin naman gaanong matibay. Lin Yuan, huwag kang masyadong abusado. Ako ang iyong insan. Hahayaan mo ba talaga akong mapahamak ng ganito? Insan, noong kinukuha nyo ang 400,000 dolyar kong kita, naisip mo bang pinsan mo ako noong gumamit kayo ng utang na nagkakahalagang 50,000 dolyar para parusahan at pilitin ang tatay ko na mawala? Naisip mo bang pinsan mo ako? Maritime Bureau? Makinig po kayo. Sa labas ng Death Reef Coordinate 101, may isang barkong bakal na bumangga sa bahura at lumulubog na. May 2 tao sa loob, pakiusap, magpadala po agad ng rescue boat. Dakyang, hindi kita pababayaan? Humingi na ako ng tulong. Darating ang barko ng Maritime Bureau sa loob ng 30 minuto. 30 minuto? Lulubog na ang barkong ito sa loob ng 10 minuto? Papasukin mo ako sa barko mo! Ang barko ko ay puno ng napakamahaling mga lamang dagat, at kung ang tulad mo ay tutuntong dito, natatakot akong madumihan mo lang ang sahig ko. Dakyang, tandaan mo ang pustahan natin, umalis ka na sa dagat na ito. Lin Yaozong, anong oras na ba? Bakit hindi pa bumabalik ang barko ni Dakyang?
ang kwota para sa export na 30,000 libra. Kapag hindi iyon natuloy, mag-impake ka na at lumayas ka rito bukas. Hepe Wang, huwag po kayong magalit. Malaking barkong bakal ang kay Dakyang. Siguradong nakahanap sila ng malaking grupo ng isda sa laot, kaya sila na-delay. Darating na sila, malapit na sila. May bumabalik na barko. Hepe Wang, tingnan niyo po, bumalik na si Dakyang. Marami siyang dalang huli. Bakit isa lang itong sirang kahoy na bangka? Lin Yaozong, nasaan si Dakyang? Hindi, imposible ito. Paano nagawang makabalik ng buhay ni Lin Yuan? Lin Yuan? Dahil high tide ngayon, anong mga magagandang huli ang dinala mo sa akin? Boss Su, para sa mga huli na ito ngayong araw, nangangamba ako na hindi sapat ang dalang cash mo. Alisin ang takip at ipakita ang huli. Malalaking yellow croaker. Isang punong bodega na naman ng malalaking yellow croaker. Mga wild red-headed lapu-lapu. Ang dami nito. Lin Yuan, nilimas mo ba ang tirahan ng Diyos ng Karagatan? Bibilhin ko ang mga lapu-lapu na ito sa halagang 400,000 dolyar. Huwag kang magmadali. Feng, gamitin na ang makinang pangguyod. Ilabas na ang itinatago nating kayamanan ng bangka. Isang ganap na bluefin tuna, Lin Yuan. Bibilhin ko ang isdang ito sa halagang 1,000,000 dolyar. 1,000,000 dolyar na cash. Feng, Xiao Kai. Ito ang inyong 20% bahagi sa kinita natin ngayon. Hanggat sumasama kayo sa akin kay Lin Yuan, ipapakita ko sa inyo na sa loob lang ng isang araw, kikita kayo ng katumbas ng perang pinaghirapan ng iba sa buong buhay nila. Salamat po, Kuya Yuan. Napakagaling niyo po, Kuya Yuan. Salamat po, Kuya Yuan. Napakagaling niyo po, Kuya Yuan. Sino rito si Lin Yaozong? Ang bakal na bangka ng anak mong si Lin Dakyang ay sumadsad sa mga bato sa bahura ng Reaper at lumubog na. Katatapos lang naming silang iligtas, pero sira na ang bangka. Maghanda na kayong magbayad ng multa? Lin Yaozong, mandaraya ka. Sinisibak na kita sa pwesto. Maghanda ka ng bayaran ang lahat ng pinsalang idinulot mo sa bayan. Dakyang, anak ko, anong nangyari sa iyo? Tatay, wala na ang barko? Nawasak ang barko? Napakalaki ng mga alon. Hindi ako tinulungan ni Lin Yuan, hindi niya ako tinulungan. 800,000 dolyar ang halaga niyon na may kasama pang imported na gamit na panghanap ng isda ang bagong barko na iyon. 100,000 ang paunang bayad. Lahat iyon ay kinuha sa pondo ng nayon at mga sangla mula sa utang. Ikaw si Lin Yaozong, hindi ba? Binaliwala ng anak mo ang babala tungkol sa bagyo, pilit na pumasok sa Dead Man's Reef, naging sanhi ng paglubog ng barko, nagdulot ng malubhang polusyon sa karagatang ito. Binibigyan namin kayo ng 1 linggo para magbayad sa bayan, kundi ay magkikita tayo sa korte. Kahapon lang ay masyadong mayabang. Ngayon naman ay baon na sa utang. Kumita si A. Yuan ng 1,000,000 dolyar sa isang biyahe. Pero siya, nalugi ng 800,000 dolyar. At may utang pa na 150,000. Tunay na karma ito. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Ang mga tawag ng naniningil ng utang ay nakakarating na hanggang sa bahay natin. Yaozong, gumawa ka po ng paraan. Tatay, hindi natin ito maaaring palampasin ng ganoon lang. Kumita ang lalaking iyon na si Lin Yuan ng 1,000,000 dolyar. Dapat ay sa atin iyon. Ang mga isdang iyon ay pag-aari ng nayon. Tama ang sinabi ni Dakyang. Ako ang kapitan ng nayon. Basta't ang mga produktong ito ay maitala bilang pag-aari ng nayon, hindi lamang ako mawawalan ng babayaran, kundi maipopromote pa ako. Pupunta ako ngayon din sa bayan para hanapin ang babaeng iyon na ang apelyido ay Su. Dapat ay maibalik sa atin ang 1,000,000 dolyar na iyon. Haha, Boss Su, pasensya na po sa pang-aabala. Ako po ang Lin Yaozong ng ating barangay, Linjia Village. Director Lin, may maipaglilingkod ba ako? Ganito po iyon, nabalitaan ko po na bumili kayo sa mataas na halaga ng mga huling dagat mula kay Lin Yuan ng aming barangay. Legal na negosyo iyon. Bayad na iyon ng maayos. Bakit? Director Lin, sisiyasatin mo ba ang mga record ko? Hinding-hindi po, hinding-hindi. Kaso lang, si Lin Yuan ay batang walang alam sa mga patakaran. Ginamit niya ang pangalan ng ating kooperatiba sa paglalayag. Baka naman po pwedeng palitan ang pangalan sa resibo ng mga tuna at lapu-lapu na binili nyo at ilagay ang pangalan ng kooperatiba ng aming barangay. Basta't matulungan nyo lang ako sa kota namin na 30,000 kilo ay hinding-hindi ko kayo kakalimutan. Sa susunod na kukuha kayo sa amin, bibigyan ko kayo ng 20% na diskwento. Lin Yaozong, inaakala mo ba na tanga ang isang suching-ching na gaya ko? Boss Su, ano pong ibig ninyong sabihin? Bago pumalaot si Lin Yuan, pinilit mo siyang pirmahan ng dokumento para umalis sa inyong kooperatiba.
Sarili niyang pera ang pambili niya sa barko niya. Itinaya niya ang buhay niya sa gitna ng mapanganib na dagat para rito. Pinagkaitan niyo siya ng yelo, pinagkaitan ng krudo. Noong pilit niyo siyang pinapahirapan hanggang sa mawalan na sila ng pag-asa, bakit hindi niyo naisip na kabilang siya sa inyong grupo? Ngayong nagbuwis siya ng buhay para kumita ng $1,000,000, tsaka kalalapit para agawin ang pinaghirapan niya. Pero, ang apelyido niya ay Lin at taganayon pa rin ang turing sa kanya. Security. Ilabas ang basurang ito kasama ang taong ito at itapon niyo. Hoy Sue, huwag mong piliin ang dahas kaysa maayos na usapan. Kapag kinalaban mo ako sa pantalan na ito, Ano ang mangyayari kung kinalaban kita? Sasabihin ko sa'yo, ang mga huli ni Lin Yuan, ni isang kaliskis ay walang pagmamayari mo. Layas. Ayuan, magkano ba ang bayad sa ward na ito bawat araw? Pa, matagal na itong sakit sa binti ko? Hindi na ito gagaling? Umuwi na tayo? Huwag nating sayangin ang lahat ng pera dito sa ospital. Pa, hindi nyo na kailangang isipin ang tungkol sa pera. Doktor, Mr. Lin, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri ng inyong ama. Ang dating pinsala sa binti ay dahil sa naantalang paggamot kaya naapektuhan ang mga ugat nito. Kung sasailalim siya sa isang malawakang operasyon para ayusin ang mga ugat, gagamit ng mga imported na gamot, may 80% pagkakataon na makatayo siyang muli at makalakad na parang normal na tao. Dok, totoo po ba ang sinasabi nyo? Makakatayo pa ang binti ko. sabi ng doktor. Kaya totoo yan. Ngunit napakahirap ng operasyong ito, pati na ang mga imported na gamot ay hindi sakop ng insurance, kaya napakataas po ng magiging gastos. Tansya namin ay kailangan ng $100,000. Ano po sa tingin nyo? Babayaran ko ng buo ang $100,000. Ibigay nyo sa ama ko ang pinakamahusay na doktor at ang pinakamagandang imported na gamot. Kapag kulang ang bisa ng gamot, sisirain ko ang reputasyon mo. Sige po, Mr. Lin. Ipoproseso na po namin agad ang pinakamataas na antas ng VIP na kwarto at ang pagsusuri ng mga eksperto. Kuya Yuan, nakahanda na po ang operasyon ni Uncle? Mabuti na ayos na. Ang binti ng tatay ko, ang huling pabigat sa kalooban ko, ngayon ay gumaan na ang lahat. Feng, sabihan mo si Xiao Chai, magligpit ng gamit at sumama sa akin sa gawaan ng barko. Sa gawaan ng barko? Kuya Yuan, hindi ba maayos naman ang ating barkong Polang Hao? Masyadong maliit ang Polang Hao. Ang $1,000,000 ay simula pa lamang, bibili ako ng pangalawang barko. Gusto kong bumuo sa dagat na ito ng isang flota na hindi matatalo ng sinuman. Boss Lin, magaling kang pumili. Itong 25 metrong mid-sized purse seiner ay may double engine na 800 horsepower. Sobrang tatag laban sa malalaking alon. Walang problema sa malalim na dagat. Ang presyo lang nito ay $300,000. $300,000? Bakit hindi mo na lang kami hold upin? Ito ang paunang bayad. Bukas ay ipapakuha ko ang buong bayad sa tauhan ko. Kukunin ko ang barkong ito. Boss Lin, mahusay ka kausap. Mag-aayos na ako ng mga tao para itest ito sa dagat ngayon din. Pinalitan ang pangalan ng barko, ito ay tatawaging Polang number 2. At gawan mo rin ako ng brass plate na may nakaukit na mga salitang Team Polang. Simula ngayong araw, formal na nating bubuksan ang negosyo. Tignan mo ang batang si Feng, dati. Napakahirap niya na halos wala na siyang maisuot. Ngayon, mamahaling sigarilyo na ang gamit at naka-leather jacket pa. Kumita siya sa loob ng isang araw ng halaga ng 10 taon nating pinagtrabahuan. Lumubog na ang bakal na barko ni Dakyang, hindi na kayang iligtas ni pangalawang tiyuhin ang sarili niya. Wala tayong mapapala kung mananatili pa tayo sa kanya. Mabuti pa ay makiusap tayo kay Ayuan. Kuya Yuan, nabalitaan naming bumili ka raw ng bagong barko at magtatayo ng bagong fishing team. Baka naman pwede mo kaming payagang magtrabaho sa iyo. Hindi namin kailangan ng advance na bayad. Basta may makain lang kami. Aba, hindi ba kayo yung nagsabing baliw ang aming boss Lin? Ngayong bagsak na si pangalawang tiyuhin, gusto niyo na biglang sumabit kay Kuya Yuan? Ako, bilang si Lin Yuan, ay walang puwang sa barko para sa mga palamunin, lalo na sa mga taong walang paninindigan. Pero kung masipag kayo, hindi natatakot sa peligro, at matapang nahaharap sa unos, sinisiguro ko na ang bawat isa sa inyo ay makakapagtayo ng bagong bahay bago matapos ang taon. Feng, isama mo sila para pumirma ng kontrata. Ayon sa patakaran, may trial period na 1 buwan ang mga bago, may basic salary at 10% na komisyon. Kuya Salamat Yuan. po. Dahil kay Lin Yaozong na nag-abuso sa kanyang katungkulan noong siya ay nanunungkulan na nagresulta sa utos ng bayan na 30,000 kilo ng export quota na ganap na mabigo at sa pagpayag sa kanyang anak na si Lin Dakyang na lumabas sa dagat ng labag sa batas na nagdulot ng malaking pinsala sa ari-arian at masamang impluensya. Base sa napagkasunduan ng grupo, simula sa araw na ito, tinatanggal na si Lin Yaozong bilang punong barangay ng Linjia Village at direktang itinalaga ng bayan si Comrade Zhang upang pumalit. Lin Yaozong, binibigyan kita hanggang sa matapos ang araw na ito para ayusin at i-turn over ng malinaw ang mga talaan. Bukod pa rito,
Ang 150,000 dolyar na multa ng anak mo sa Maritime Bureau ay hindi babayaran ng bayan kahit 1 sentimo para sa iyo. Tay. May pera, bangka, at tauhan na siya ngayon? Pati ang mga taga rito ay sunod-sunuran na sa kanya. Talagang tapos na tayo. Tapos, hindi ganoon kadali. Nagmamayabang lang naman iyang si Lin Yuan dahil marunong siyang manghuli ng isda, di ba? Dakyang, naalala mo ba, iyong mula sa katabing Black Sand Village, ang haring mandaragat na si Zhao Hailong? Siya ay dalubhasa sa paggawa ng mga iligal na transaksyon sa dagat. Tay, ang ibig niyo bang sabihin ay, Hindi ba't gusto ni Lin Yuan na bumuo ng sariling pangkat ng mga sasakyang pandagat? Ipapakita ko sa kanya, pati na ang kanyang mga bangka ay lahat mawawala sa gitna ng dagat na ito. Sige na, kunin mo ang mga huling natitirang mahalagang antigo sa ating bahay. Pumunta na tayo sa Black Sand Village ngayong gabi. Aray, sino yan? Linda Kiang, lumubog na ang iyong barko. May utang ka sa aming boss na 80,000 dolyar na tubo. Isama na ang puhunan at tubo. Ngayon ay 120,000 dolyar na. Kailan mo balak magbayad? Brother daw, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Dating pinuno ng nayo ng aking tatay. May bahay naman kami. Yung lumang bahay mo, matagal na iyang minamatiyagan ng Bureau of Maritime Affairs. Maliit lang ang halaga niyan. May utos na ang boss. Kapag hindi pa namin nakita ang pera bago sumikat ang araw bukas, ang 2 mong kamay at 2 binti ang magiging pambayad. Nay, tulungan niyo po ako. Ayoko pong mabaldado. Kahit nga po pambayad para kuning muli si Zhao Hailong ay wala na tayo. At ngayon ay gusto na rin kunin ni Brother Dao ang buhay ko. 150,000 dolyar na multa, 120,000 dolyar na utang para na tayong hinahantong sa kapahamakan nito. Dakyang, huwag ka nang umiyak, mayroon pa tayong isang paraan. Anong paraan? Ang bagong barkong nakuha ni Lin Yuan ngayon, ang Polang 2, tiningnan ko na iyon kanina. Ang nakakabit sa barko ay isang set na galing Japan, isang radar panghanap ng isda at high-frequency sonar. Ang gamit na iyon ay maaaring maibenta ng hindi bababa sa 100,000 dolyar sa black market. Tay, ibig niyo po bang sabihin ay kukunin natin iyon ng palihim? Anong ibig mong sabihin? Dapat naman talaga sa atin ang perang iyon. Malakas ang hangin ngayong gabi. Tiyak na wala silang babala. Isama mo ang ilang mapagkakatiwalaang kasama at baklasin niyo ang gamit na iyon. Kapag nakuha na natin ang pera, di lang tayo makakabayad sa utang. Matitira pang pera na ipangbayad kay Zhao Hailong upang tapusin siya. Ito na ang imported na radar mainboard. Bilisan mo at alisin ang mga tornilyo. Dahan-dahan lang ang galaw. Lin Yuan, dahil sa iyo nawala ang lahat ng ari-arian ko, huhugutin ko ang iyong mga mata ngayon para tingnan natin kung paano ka pa makakapalaot. Uy, Kuya Dakyang, madaling araw na pero hindi ka pa natutulog. Pumunta ka pa sa bagong barko ng aming Kuya Yuan para maging voluntaryong tagalinis? Feng, sandali, mali ka. Isang malaking pagkakamali ito. Nagkamali lang po ako ng nasakyang barko. Nagkamali ng barko pero nagbabaklas ng kagamitan. Kuya Kiang, mukhang magastos iyang sakit mo sa paglalakad habang tulog. Ang mainboard na ito ay nagkakahalaga ng 68,000 dolyar. At kahit isang kanto lang ang masira mo dyan, hindi sapat kahit ibenta mo pa ang sarili mo para mabayaran iyan. Umalis ka sa harap ko. Matagal nang nahulaan ni Kuya Yuan na kayong mga desperadong kawatan ay gagawa ng masama, kaya pinagbantay niya ang mga kasamahan namin sa ilalim, sa loob ng buong magdamag. Kuya Chiang, sa pagkakataong ito ay tapos ka na. Yuan, second uncle, nagmamakaawa ako sa iyo. Si Dakyang ay pinsan mo sa pinsan, kadugo mo siya. At hindi mapaghihiwalay ang pamilya, hindi mo siya pwedeng ipakulong. Kapag nagkaroon siya ng record sa batas, masisira na ang buong buhay niya. Second uncle, ngayon mo lang naalala na kadugo mo kami? Isang buwan nang nakalipas, habang ang tatay ko ay nakaratay sa kama at naghihintay ng 30,000 dolyar para sa buhay niya. Nasaan ka? Hindi mo lang ako ipinagkaitang pahiramin ng pera, pinuwersa mo pa akong akuin ang 50,000 dolyar na utang? Noong mga oras na iyon, bakit hindi mo inisip na kapatid mo rin siya? Ako, noon kasi, nang alisin niyo ang aming kuryente at kabuhayan at pinuwersa ang buong nayo na iwasan ako, naisip mo bang magkadugo tayo? Nang nasa bahura ng reaper si Lin Dakyang sakay ng bakal na bangka para banggain ako at para saktan ako ng tuluyan?
Naisip mo bang magkapatid tayo? Ako si Lin Yuan. Alam ko kung paano magbayad ng utang na loob at hustisya. Magnanakaw siya ng mga kagamitang nagkakahalaga ng $100,000 at kumpleto ang mga saksi at ebidensya laban sa kanya. Hindi ako makikipag-ayos ng palihim at hindi ko siya papatawarin. Susunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng batas. Si Lin Dakyang ay suspek sa pagnanakaw ng malaking halaga dahil hindi ito natuloy. Sa ilalim ng batas ay papatawan siya ng 15 araw na pagkakulong at multang $5,000. Ilayo na siya. Napakawalang katarungan. Halika kayo rito at tingnan ninyo ito. Iyang si Lin Yuan na walang utang na loob dahil lang sa yumaman na siya ngayon at nakabili ng malaking barko ay hindi na kaming mahihirap niyang kamag-anak itinuturing na tao. Tia, bakit nga ba talaga nakulong si Dakyang? Nakita lang ni Dakyang na ang makina sa barko niya ay walang takip, kaya sinubukan niya lang itong takpan ng tolda. Pero ang sabi ni Lin Yuan, pag nanakawan daw siya ni Dakyang, kaya pinilit niyang ipakulong ang sarili niyang pinsang buo. Isa itong paghihiganti. Masyado siyang mapagmataas. Ngayong kaya niyang ipakulong ang sariling pinsan, bukas ay baka pati kayo na mga nagtatrabaho sa kanya ay itapon na lang din niya. Sa ganitong uri ng masamang tao, magagawa niyo pa bang magtrabaho para sa kanya? Kung ganoon nga ang nangyari, tungkol sa ginawa ni Ayuan, ay medyo sobra na nga talaga. Magkapamilya pa rin naman sila. Paano niya nagawang maging ganoon kalupit? Tama. Yumaman lang siya, ay tila kinalimutan na niya ang kanyang pinagmulan. Ang daming kalokohan ng matandang bruhang ito. Kuya Yuan, magsasama ako ng ilang tauhan para pigilan ang bibig niya. Iniisip ba niyang ganoon tayo kadaling apihin? Totoo yan. Kalat na ang mga chismisa na yon, pati ang mga bagong hire na trabahador ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Kung kakagatin ka ng aso, kakagatin mo rin ba ito pabalik? Pero hindi mo naman pwedeng hayaan na lang. Nasirain niya ang pangalan mo. Ang mga chismis kapag lalo mong ipinaliwanag, ay iisipin lang nila na lalo kang nagtatago para harapin ang mga ganyang klase ng walang hiya. Ang tanging paraan ay kunin ang pinakakinakatakutan nila, ilantad ang katotohanan, at ipakita ito sa lahat. Ihanda nyo ang mga speaker sa nayon, ipaalam sa lahat ng taga rito, pagkatapos ng 30 minuto ay magkakaroon ng pulong sa daungan. May ipapakita ako sa kanilang maganda. Tinawagan ko kayong lahat ngayong araw? Dahil sa mga usap-usapan dito sa ating nayon, na ang sabi ay si Lin Yuan daw ay walang puso at hindi kumikilala sa sariling kamag-anak. Bakit? Hindi ba totoo? Ipinakulong mo ang sarili mong kapatid at sa tingin mo ay tama ka pa. Ito ang record ng aking kinita sa loob ng 3 taon. Mula nang tulungan ko ang nayon na mangisda ang tunay na daloy ng pera. Ngayon, ipakikita ko ito sa buong nayon. Noong taong 1,900 at 76, 80 beses akong pumalaot at nakapag-uwi ako ng $600,000 na tubo para sa nayon. Base sa napagkasunduang hatian ni Lin Yaozong noon, dapat ay nakakuha ako ng $200,000 at $40,000. Pero ginamit niyang dahilan ang pambili ng bangka at $50,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Noong taong 1,977, naabutan ako ng malakas na bagyo. Nabalian ako ng 3 tadyang, maisalba lang ang mga kargamento. $800,000 ang naging tubo noong taong iyon. Sabi ni Lin Yaozong ay kailangang magpaayos ng daan sa nayon at $30,000 lang ang ibinigay niya. Ngayong taon, ang tubo ay $1,000,000 at $200,000. Pumalit si Lin Yaozong ng bagong bangka sa halagang $800,000 pero binigyan lang ako ng $2,000. Pinilit pa niya ako na akuin ang utang na $50,000 para sa sirang bangka. Ang tatay ko ay may sakit at nangangailangan ng pambayad sa gamot pero hindi siya nagpahiram kahit 5. Nang maipit ako sa gitna ng unos, ang anak niya ang gumamit ng malaking bangka para banggain ako. Kagabi lang, nagsama ang anak niya ng mga tauhan sa bangka ko at gustong kunin ang gamit ko na nagkakahalaga ng $100,000 para tuluyang sirain ang buhay ko. Lin Yaozong, hayop ka. Matapos mong magnakaw ng ganoon kalaking pera kay Ayuan, ikaw pa ang may ganang magbaliktad ng kuwento. Walang hiyang matanda. Nagagawa mo pang magpanggap na biktima. Umalis ka sa nayon na ito. Dakyang, buti at nakalabas ka na. Buti at nakalabas ka na talaga. Tay? Wala na ba si Lin Yuan? Hindi. Mas lalo pa siyang naging sikat at mayaman ngayon. Lahat ng tao sa baryo ay nagtatrabaho na para sa kanya. Dakyang, tapos na ang pamilya natin. Hoy, bumalik na pala si Kuya Chiang galing sa loob. Tapos na ang 15 araw na palugit. Handa na ba ang $120,000 ko?
Brother daw, kakakalabas lang ni Dakyang, wala talaga kaming mailalabas na 120,000 dolyar na cash, bigyan niyo pa po kami ng 1 buwan. Palugit, alam mo ang patakaran ni boss. Kung walang pera, may kapalit na parusa. $120,000 dolyar, 10,000 sa bawat daliri. Kukunin ko muna ang 2 daliri mo bilang interes ngayon. Huwag po. May bahay kami, itong bahay ng mga ninuno namin, pati na ang lupain sa silangan ng baryo, ibabayad namin sa inyo ang lahat ng iyan. Mabuti at nakakaintindi ka. Pumirma ka na? Sa amin na ang bahay na ito bukas. At kayong pamilya ay lumayas na at matulog sa kalsada. Panginoon ko, wala na ang bahay natin, pati na ang ating mga lupa. Ngayon, paano na tayo kakain yan? Yaozong, mag-isip ka naman ng paraan. Tapusin si Lin Yuan. Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman kinukuha ang bahay, mayroon pa tayong huling baraha. Anong baraha? Wala na namang gustong makinig sa iyo rito sa nayon. Hindi na nga sila nakikinig sa akin sa nayon, pero sa Linjia Village, may isang tao pa roon na makapangyarihan. Basta't pumayag siyang tumulong, si Lin Yuan man ay isang malakas na tao, ay mapapasunod ko rin siya. Sige na, kunin mo yung huli nating natitirang 100 taong ginseng. Pupuntahan ko at hihingi ako ng tulong kay Lolo Grand Uncle. Lolo Grand Uncle po, kailangan niyo pong tulungan si Dakyang. Naging sobrang yaman na po ng batang si Lin Yuan, ngunit hindi lang siya nawalan ng galang sa pamilya, napakawalang puso niya pa, talagang ipinakulong niya si Dakyang. Ngayon ay gusto siyang saktan ng mga pinagkakautangan niya, samantalang si Lin Yuan ay may hawak na $1,000,000 pero hinahayaan lang niya kaming mahirapan. Sumusobra na siya. Dahil lang nakakuha ang isang mas bata sa amin ng pera, baliwala na ba sa kanya ang mga tradisyon ng ating ninuno? Magkapamilya pa rin tayo. At ang ating dugo ay iisa. Talaga bang hahayaan niyang sakta ng iba ang kamag-anak ni Pamilya Lin? Gusto ko ring makita ngayon kung kakayanin ba ni Lin Yuan na biwalain ang isang matandang tulad ko. Ano bang ginagawa niyo? Bakit kayo biglang pumapasok sa bahay? Lin Yuan, rerespetuhin mo ba ang isang katulad ko na Lolo Grand Uncle mo? Nandito na ang mga nakatatanda. Nakuha mo pang maupo. Lolo Grand Uncle, bakit wala po kayo sa dambana para magpahinga at nandito po kayo sa bahay ko para magmarunong? Nandito ako ngayon para ipaalam sa iyo ang isang bagay. May utang na $100,000 at $20,000 si Dakyang sa labas at pagbabayarin siya ng matindi ng mga iyon dahil mayroon kang $1,000,000. Glabas ka agad ng $100,000 at $20,000. Bayaran mo ang utang ng pinsan mo. Matanda? Nahihibang na ba kayo? Utang sa sugal iyon ni Dakyang. Bakit si Kuya Yuan ang kailangang magbayad? Walang galang. Wala kang karapatang makisali dito dahil hindi ka naman naming kamag-anak. Lin Yuan, magkadugo kayo at iisa ang inyong apelido. Mula kayo sa isang ninuno na nagbigay ng inyong buhay. Hahayaan mo na lang ba talaga na mapahamak si Dakyang? Hindi ka ba natatakot sa ating mga ninuno? Matagal na nating kasama sa langit. Parusahan ka sa iyong kasamaan. Kalokohan. Pa, may sugat po kayo sa binti. Dugo at laman? Mga ninuno? Lolo Grand Uncle, ngayon ka biglang kakausap sa akin tungkol sa pamilya? 10 taon na ang nakakalipas, pumalaot ako para iligtas si Lin Yaozong, dahilan para maipit at mapinsala ang binti ko sa makina. Noong panahong binalot ng matinding krisis, wala akong pera, pampagamot. Hindi lang basta hindi nagbigay si Lin Yaozong kahit isang kusing, pati ang halagang $200 na bayad para sa pista, ginamit niyo ni Great Granduncle para palayasin ang pamilya ko mula sa dati naming tahanan. Nang gabing iyon, habang karga ng asawa ko si Ayuan na may mataas na lagnat, lumuhod siya sa harap niyo para magmakaawa. Anong sinabi niyo? Sabi niyo, dahil hindi kami makabayad sa mga seremonya, wala kaming karapatang gamitin ang pangalang Lin. Bakit hindi niyo naisip noon na iisa lang ang pinagmulan ng Lin na yan? Noon, hindi ba kayo natatakot na konsensyahin kayo ng ating mga ninuno? Ngayong nakikita niyo na ang anak ko ay matagumpay na. At mayaman na ha? Ngayon kayo lalapit para makisapi? Lausan, noon kasi, iyon ang batas ng ating angkan. Pagdating sa pamilya ko, ako si Lin Yuan ang masusunod. Ilayo niyo ang pakitang tao niyo at lumayas kayo rito. Subukan niyong tumapak muli sa bahay ko at parurusahan ko talaga kayo. Alis! Tapos na, wala na lahat. Tay, bukas ang brother daw ay kukunin ang kamay ko. Ayaw kong mawala, ayaw ko pang mawala. Tatay! Huwag kang matakot, palaging may paraan. Kung ayaw kaming bigyan ng buhay ng Lin Yuan, di magbayad na rin siya ng malaki. May nalaman ako.
Bukas ng hapon, mayroong batch si Lin Yuan ng mga dekalidad na lamang dagat na nagkakahalaga ng 400,000 dolyar na dapat i-deliver sa cold storage sa bungad ng probinsya para ibigay kay Su Qingqing. Ibibigay kay Su Qingqing? Oo, may mahigpit na kontrata ang mga gamit na iyon. Kapag hindi na-deliver ang mga iyon bago mag-alas 3 ng hapon bukas, hindi lang magbabayad ang Lin Yuan ng 3 beses na halaga ng multa, na aabot sa 1,200,000 dolyar. Siguradong magagalit din ng husto ang Su Qingqing sa kaniya. Ang mga cold storage truck ng Su Qingqing ay dadaan sa tanghali bukas sa kalsada ng Luoyingpo sa may bundok. Walang mga CCTV sa lugar na iyon at puno ito ng matatalim na kurbada. Pumunta ka doon at magsaboy ng mga pako sa kalsadang dadaan sila para sumabog ang mga gulong ng truck. Kapag tumagilid ang sasakyan, masisira ang lahat ng kargamento. Sige, sige. Lin Yuan, kung gusto mong baldaduhin ako, sisiguraduhin kong mauubos ang lahat ng yaman mo at sisirain ko ang iyong pangalan. Lin Yuan, 1,200,000 dolyar na multa sa kontrata. Tingnan natin kung paano ka magbabayad ngayon. Matapos ka na. Boss Lin, may malaking problema. Nagkaroon ng flat tire ang sasakyan. Sa Luoyingpo, sira na ang 4 na gulong. Ligtas ba ang lahat? Kamusta naman ang mga paninda? Ligtas naman ang mga tao, pero nasira ang refrigerator ng sasakyan. Napakainit ng araw ngayon, mabilis na tataas ang temperatura sa loob ng truck. Ang mga mamahaling isda na yellow croaker at grouper hanggang 2 oras na lang ang itatagal. Aabuti ng 4 na oras bago dumating ang tow truck? Wala na. Sira na ang lahat ng mga panindang ito. Kuya Yuan, ang lugar na Luoyingpo ay napakalayo at liblib na lugar. Habang hinihintay nating makarating doon ang truck para sumaklolo, siguradong bulok na ang mga isda. Ano na ang gagawin natin? Sa daan ng tubig tayo. Pero Kuya Yuan, mababaw at maraming bato sa ilog ng Baisya at ang bago nating barkong si Polang 2 ay masyadong malalim lumubog sa tubig, hindi ito talaga makakapasok doon. Kung hindi makakapasok ang malaking barko, mayroon pa tayong maliliit na bangka. Afeng! Paandarin na agad ang Polang Hao. Dalhin ang lahat ng oxygen pump at water paddles. Dadaan tayo sa tubig para kunin ang mga kargamento sa ilalim ng bangin. Masusunod po, Kuya Yuan. Ibaba niyo ang mga kahon gamit ang lubid. Bilis. Full speed ahead. Dumiretso na tayo sa pantalan ng syudad. Siguradong may gumawa nito para manira. Kuya Yuan, i-report na natin ito sa mga pulis. Krimen ang manira ng sasakyan at siguradong makukulong siya ng maraming taon. Maayos ang kaliwang paa pero pilay ang kanan at gumagamit pa ng baston. Sa buong baryo, bukod kay Lin Dakyang, nakapaparusa ko lang. Sino pa ba ang gagawa nito? Hayop na yan, siya na naman. Kuya Yuan, pupunta na ako sa presinto para mag-report. Magre-report? Para sa isang taong wala ng halaga ang buhay, pabor pa sa kanya ang makulong dahil parang bakasyon lang yon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ba may utang siyang 120,000 dolyar kung saan-saan na siya hinahanap ng pinagkakautangan niya? Pero nakuha pa niyang magsayang ng oras para pumunta rito at manira kapag nalaman ng pinagkakautangan niya na mas inuuna pa niyang kalabanin ako, imbes na maghanap ng perang pambayad. Sa tingin mo, ano ang gagawin nila sa kanya? Hello, Brother Dao? Si Lin Yuan ito? Hindi ba hinahanap mo si Lin Dakyang? May papakita ako sa iyong maganda. Ngayong araw, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon muli. Tay, kung bibilangin ang oras, ang mga isda ni Lin Yuan ay tiyak na bulok na ngayon. 1,200,000 dolyar na multa. Bukas ng umaga, makikita na nating mawawala na siya sa mundong ito. Brother Dao, ginagawa na po namin ang paraan para sa 120,000 dolyar. Bigyan niyo pa po kami ng kahit isang gabi. Gagawa ng paraan? Pinagmumukha niyo akong tanga. Lintik na iyan, pilay ka na nga. Pero may lakas ka pa ring pumunta sa Luoying Slope na ilang kilometro ang layo para lang magkalat ng pako at manira. May oras ka para manira sa iba, pero wala kang oras para bayaran ang utang mo sa akin?
Sabi ng boss sa Lin Yuan, talagang hindi niyo binibigyan ng galang ang brother daw. Brother daw, may pagkakamali lang po. Ano po kasi? Iyon po ay... Pagkakamali? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong pagkakamali. Parusahan niyo ng husto ang taong iyan. Pumirma ka na. Lumayas na kayo sa bahay na ito. Sa akin na ang mansyong ito. Kay saklap naman. Paano tayo titira sa basurang lugar na ito? Bakit ang pait ng tadhana ko? Second uncle, pamilyar ba sa iyo ang lugar na ito? Noong kinaladkad niyo ang pamilya ko sa barong-barong na ito, may sinabi kayong isang bagay. Ang mga mahihirap ay sa kulungan lang ng baboy nararapat. Ngayon, ibinabalik ko sa inyo ang mga salitang iyon. Manatili kayo sa kulungang ito at dito nyo tapusin ang natitirang bahagi ng buhay nyo. Si Ayuan talaga, matagal na itong napansin ni panganay na tiya na ikaw ay pangmalakihan talaga. Tingnan mo naman ang bago mong bahay, napakagara talaga. Tama po, Ayuan. Dati, iyan kasing matandang second uncle na iyon ang nagbulag sa amin. Ninanakawan kanya ng pera at isiningit pa ang pinsan mo sa malaking barko. Napakasama niyang tao. Tama. Ngayon, pinarusahan na sila ng tadhana, nakatira na sila sa sira-sirang barong-barong. Karapat-dapat lang iyon sa kanila, ang buong pamilyang Lin. Sa iyo naaasa ang lahat. Ayuan, ikaw na ang tatayong pinuno namin. Panganay na tiya, ikatlong amain. Dumiretso kayo rito para mag-eskandalo, minura niyo si second uncle at pinalabas na walang kuwenta. Tingin ko naman, ay hindi lang ito dahil sa pagbisita niyo sa bago kong bahay, hindi ba? Ayuan, ganito kasi iyon. Nabalitaan namin itong fishing fleet mo. Bumili na raw ng malaking barko at kailangan nyo ng tauhan. Tingnan mo sina Pinsan Xiao Tao. Mula noong nakatapos ng junior high, tambay lang sila sa bahay. Ako naman na ikatlong amain mo, dating humahawak ng mga accounts. Pati rin ang pinsan mo, malakas ang katawan niya. Magkakamag-anak naman tayo. Kung ang mga posisyon sa barko na kritikal ay ibibigay mo sa amin na pamilya mo, mas kampante ka kaysa ibigay sa ibang tao, di ba? Sa accounting, first mate, ikatlong amain, at panganay na tiya, akala nyo ba ang barko kong Lin Yuan ay ginawa bilang home for the aged para sa inyo? Yuan, ano bang ibig mong sabihin diyan? Magkakamag-anak naman tayo. Kamag-anak? Noong nabali ang binti ng tatay ko at nakahiga lang sa kama, habang nangangailangan ng pera para mabuhay, nasaan kayong mga kamag-anak namin? Ngayong nakikita nyong kumikita na ako, gusto nyong makisawsaw sa kita ko, at gusto nyo pa na maging management agad? Managinip kayo ng gising. Lin Yuan, paano mo nagagawang kausapin ng ganyan ang mga nakatatanda sa iyo? Ngayong mayaman ka na, ayaw mo nang kilalanin ang mahihirap mong kamag-anak? Ako si Lin Yuan, sa tama lang ako pumanig at hindi sa pagkakamag-anak. Ang aking fishing team ay tumatanggap lang ng mga tapat at iyong mga handang sumabak sa malalaking alon. Kung gusto nyong sumakay sa barko ko, pwede naman. Kahit sino pa kayo, walang espesyal na pribilehiyo rito. Lahat ay magsisimula bilang tauhan sa pinakamababang parte ng barko. Isang buwang trial period ito. Kapag hindi nyo nagawa ng maayos, lumayas kayo agad. Sa mga gusto lang kumuha ng bentahe at magmalaki, huwag na kayong umasa. Afeng, paalisin sila. Lalakad ba kayo palabas ng mag-isa? O kailangang ilabas pa namin kayo? Matandang lalaki. Nakalakad ka na. Totoo nga, kaya mo nang lumakad mag-isa. Ayuan, nakatayo na si Papa. Hindi na kailanman magiging pabigat ang iyong papa. Sabi po ng doktor, basta magpatuloy lang sa therapy, sa susunod hindi mo nakakailanganin pa ang tungkod. Ang mahihirap na araw ng ating pamilya ay tuluyan na talagang nagtapos. Lin Yuan, bakit ikaw nakatira sa mansyon? Habang ako ay parang uod na lang na mabubulok sa kulungan na ito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ko ito matatanggap. Kuya Yuan, sigurado ka ba na may mga isda sa koordinatong iyon? Pinag-aralan kong mabuti ang agos at temperatura ng tubig sa mga nakaraang araw. Ang lugar kung saan nagtatagpo ang mainit na agos ay tinatawag na Guijianzhou Trent. Doon nagtitipon ang isang napakalaking grupo ng mga isdang tongpan.
Isdang tongpan? Iyan ang mga mamahaling seafood na eksklusibong sineserbe sa mga piging sa mga hotel sa lungsod. Sa black market ngayon, ang presyo niyan ay abot langit na. Tama ka. Basta't mahuli natin ang lahat ng ito sa isang lambat, ang halaga nito ay hindi bababa sa 600,000 dolyar. Ang perang ito ay sapat na para tuluyan nating makontrol ang karapatan sa pamimili sa buong bahagi ng dagat na ito. Dapat ay manatiling lihim ang bagay na ito. Bukas ng 12:00 ng hating gabi, habang madilim ang paligid, tatahimik tayong papalaot sa dagat at didiretso sa Guiji Ancho Trench. Naintindihan. Saan galing ang pulubing ito? Layas. Brother Long, mayroon akong 600,000 dolyar na negosyo na ibibigay sa inyo. Kilala kita, ang walang kwentang anak ni Nalinjia, Village Lin Yaozong. Sa kalagayan mong iyan, paano mo ako kakausapin tungkol sa 600,000 dolyar? Brother Long, lalayag si Lin Yuan mamayang 12:00 ng madaling araw, papuntang Guiji Ancho Trench, para manghuli ng mga dekalidad na isdang tanso, na ang halaga ay hihigit sa 600,000 dolyar. Konti lang ang tao sa bagong barko ni Lin Yuan. Kaya kung isasama nyo ang inyong mga tauhan at gagamit ng mga speedboat para harangin sila sa gitna ng dagat, magnanakaw tayo mula sa magnanakaw, hindi nyo lang makukuha ang 600,000 dolyar na halaga ng isda, kundi pati na rin ang bago niyang barko. Kung totoo ang impormasyong iyan, mukhang ang malaking pagkakakitaan yan. Pero, bakit mo ito ibibigay ng basta-basta sa akin? Hindi ko kailangan ng pera, ang gusto ko lang ay mawala na si Lin Yuan, Brother Long. Pagkatapos makuha ang mga isda, itapon nyo siya sa dagat para ipakain sa mga pating. Gusto kong maglaho siya ng tuluyan. Ayos, napakabangis mo. Mga bata, ihanda ang mga armas. Ngayong 12:00 ng madaling araw, pupunta tayo sa Gujianzhou Trench para magpayaman at tapusin si Lin Yuan. Mga kapatid, narito na ang ating malaking biktima. Ihagis ang mga kawit. Pagkasampa sa barko, igapang ang mga lalaki at kunin ang lahat ng isda. Ang sinumang lumaban, tapusin agad at itapon sa dagat bilang pagkain sa mga pagong. Zhao Hailong. Matagal na kayong hinihintay ng Lin Yuan na ito. Paano niya na lamang darating tayo? Mga kapatid, sumugod na kayo. Afeng, Xiao Kai, sa mga basurang ito mula sa Black Sand Village, paliguan nyo sila. Masusunod, high pressure water cannon, buksan ang gate. Gusto niyong sumampa? Magsilayas kayo. Masyado silang malakas. Mundur na. Bilis, mundur. Gusto nyo pang tumakas? Isang nakawan sa gitna ng dagat. Tignan ko lang kung paano kayo pagbabayarin ngayon. Director Wang? Kagabi ng 12:00, ang grupo ng Zhao Hailong ni Black Sand Village ay nagtangkang gumamit ng patalim para nakawin ang bangkang pangingisda ko. Ito ang video sa pinangyarihan, ang mga mukha, sandata, at numero ng mabilis na bangka ay malinaw na nakuhanan. Ito ay talagang labag sa batas. Sa gitna ng sikat ng araw, naglakas loob silang maging pirata. Lahat, magtipon. Kumilos na tayo agad. Ipasara ang sikretong kasino ni Black Sand Village at hulihin ang lahat sa grupo ni Zhao Hailong. Tapos na! Nahuli na ang Zhao Hailong. At hindi pa nawawala si Lin Yuan. Nandito lang siya. Sabi ni Brother Dao, kapag hindi pa namin nakita ang pera ngayong araw, pati ang isa pang binti ng pilay na ito ay papahirapan namin. Apurahang anunsyo. Ang pangsampung napakalakas na bagyong Haiyan sa taong ito ay darating mamayang hating gabi at tatama sa baybayin ng ating lungsod. Hinihikayat po ang lahat ng sasakyang pandagat na bumalik sa pantalan, maging alerto po tayo sa ating seguridad. Hindi pa siya nawawala. Bakit hindi pa siya mawala? Nahuli na si Zhao Hailong. Gagantihan ako ni Brother Dao. Wala na akong mapupuntahan. Oh, Dakyang, tanggapin mo na ang tadhana. Hindi na natin kayang labanan si Lin Yuan. Hindi na talaga. Tadhana. Bakit ko tatanggapin ang tadhana? Dahil lang ba sa may dalawang lumang barko si Lin Yuan? Kapag nawala ang mga barko niya, magiging pulubi rin siyang gaya ko. Makatitikim din siya ng hirap na gaya ko. Sunugin lang ang mga barko niya. Matatapos na ang lahat. Tama, sunugin ang mga barko niya. Sunugin.
Lin Yuan, $1,000,000. Bagong bahay. Ngayong gabi, gagawin ko kayong lahat na abo. Sabay-sabay tayong lahat na magdusa. Pagbabayarin kita. Pagbabayarin kita. Lin Yuan, narito na ang karma mo. Tapos ka na. Lin Dakyang, isa ka talagang hayop na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang lakas ng loob mong tradeorin ako. Lin Yuan, pagbabayarin kita. Isasama kita sa pagkawala ko? Walang makakaligtas sa inyo ngayon? Gusto mong mawala? Sige, pagbibigyan kita. Maglaho na tayong dalawa. Lin Dakyang, wala kang puso. Apoy! Napakalaking ng apoy! Saklolo! Saklolo! Ayuan! Ayuan! Iligtas mo ako, hilahin mo ako pataas. Ayoko pang mawala. Kumapit kang mabuti. Diyos ko, okay ka lang ba, Kuya Yuan? Okay lang ako. Hindi naman tinamaan ang makina ng bangka. Bilis, tingnan nyo. May taong naipit doon sa mga bato. Mukhang si Dakyang iyon. Dakyang, 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 Dakyang. Nakaligtas siya, pero mula nung mahulog siya sa tubig, matagal siyang nawalan ng hangin, pati na rin ang likod ng ulo niya ay tumama ng napakalakas sa matitigas na bahagi ng mga bato. Doktor, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bakit hindi po nagsasalita si Dakyang? Ang kaniyang utak ay nagkaroon ng permanenteng pinsala at tuluyan na itong humina. Ngayon, ang isip niya ay katumbas na lang ng isip ng 3 taong gulang na bata. Nawala na siya sa sariling isip. Hehe, Itay, gusto ko ng candy. Gusto kumain ng candy ni Dakyang, hehehe. Anak ko, bakit nangyari ito sa atin? Lin Yuan. Parusa, ito ang parusa sa akin. Doktor, tulong. May tao ba diyan? Hay, talagang nagbabago ang ikot ng mundo, bilog ang mundo. Dati ay sobrang yabang ng mag-amang iyan, dito sa baryo. Ano namang mapapala nila sa kayabangan? Nakikita ng langit ang lahat ng ginagawa ng tao. Noong panahon na pinuwersa nila ang pamilya ni Ayuan sa loob ng barong-barong na ito, dapat ay naisip na nila na mangyayari ang araw na ito. Ang isa ay paralisado. Ang isa naman ay nawala sa katinuan. Iyan ang parusang nararapat sa kanila. Kuya Yuan, sa wakas ay naparusahan na ng langit ang 2 matandang asong iyan. Gusto mo bang maghanap ako ng mga tauhan para sa bawat araw na lumipas ay maturuan sila ng leksyon? Wag na.
Kuya, kumain ka ng tinapay. Ginawa ka ni Dakyang ng malaking tinapay. Hehe. Afeng, tandaan mo ang nakikita mo ngayon. Dito, sa gitna ng dagat, huwag mong itataboy ang sinuman sa dulo ng kanilang pasensya. Dahil umiikot ang tadhana, anumang kasamaan ang ginawa mo, sa huli ay babalik din sa iyo sa pinakamalupit na paraan at maniningil ito sa iyong sarili. Naintindihan ko po, Kuya Yuan. Tara na, tapos na ang panahon ng mga lumang bangka. Mayroon pa tayong mas mahalagang mga bagay na kailangang gawin. Itong maruming lugar na ito, hinding-hindi na muling magkakaroon ng sugal dito. Mga kanayon, ngayong araw, ang ating Polang Fishing Cooperative ay formal na naitatag na, simula ngayong araw, basta't seryoso kayong makikipagtulungan sa akin na si Lin Yuan, magkakaroon tayo ng iisang presyo, iisang benta, at hindi natin hahayaang kumita kahit isang sentimo ang mga ahente. Ayos. Gagawin ko ang lahat para ang bawat pamilya sa Linjia Village ay makapagpatayo ng sariling mansyon bago matapos ang taon. Ang husay mo talaga, Ayuan. Hindi mo pinahiya ang pamilyang Lin. Boss Lin, ang kauna-unahang maayos na kooperatiba sa buong probinsya, ang pinakamalaking imbakan ng frozen goods sa buong pantalan. Ang halaga mo ngayon, ang halaga mo ay pati ako kailangan na ring tumingala sa iyo. Boss Su, simula pa lamang ito. Ang layunin ko ay ang makabuo ng isang malaking plota na kayang tumawid sa 3 malalaking karagatan. Ano sa tingin mo? Interesado ka pa bang magpatuloy bilang kasosyo ko? Iyan ang matagal ko nang hinihintay. Kapitan, handa na po ang lahat. Humihiling po na maglayag na. Sa gitna ng dagat ang tungo natin. Bilisan ang pag-usad.